In outstanding physical condition. He has a doctor monitoring all of his workouts, checking. Isang walang takot na kampiyon sa lona, isang pambansang alamat na kilala sa bansag na bad boy. Ngunit sa likod ng mga naglalakihang sugat, madidilim na kontrobersiya at bagsik ng mga kamao ni Rolando Navarrete, may isang anak na handang itaya ang sarili niyang karera, pangalan at kinabukasan, mabigyan lang ng marangal na buhay ang kanyang ama. Sino nga ba si Rolando D sa buhay ng nag-iisang bad boy of Philippine boxing? Gaano nga ba kamahal ng isang sikat na MMA fighter ang ama na hindi niya nakasama sa kanyang paglaki? Mga kaibigan, sa mundo ng palakasan, madalas nating sinusukat ang tagumpay sa dami ng ginto, sinturon at perang na iuuwi ng isang atleta. Ngunit ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang kwentong tungkol sa laban para sa pamilya. Si Rolando Navarrete, tubong General Santos City, naging WBC Super Featherweight Champion noong dekada 80. Nakilala sa kanyang bagsik, bilis at walang katulad na tapang. Ngunit tulad ng marami, matapos ang rurok ng tagumpay, naging mabilis din ang pagdausdos ng kanyang buhay dahil sa mga maling desisyon at personal na problema. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, lumitaw ang isang bagong pangalan sa mundo ng combat sports. Yan ay si Rolando D. Si Rolando D ay hindi pumasok sa boxing, kundi sa mixed martial arts o MMA. Lumaban siya sa mga dambuhalang promosyon tulad ng UFC at Brave CF. Ngunit higit sa kanyang mga sipa at sakal, ang daladala niyang apelyido ay laging pumupukaw sa interes ng publiko. Siya ang anak ng bad boy na si Rolando Navarrete. Hindi naging madali ang buhay para kay Rolando D. Hindi siya lumaki sa karangyaan ng isang anak ng kampyon. Sa katunayan, lumaki siyang malayo sa kanyang ama. Ang kanyang ina na si Celidonia D ang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Sa mahabang panahon, ang imahe ng kanyang ama ay nakikita lamang niya sa mga lumang klip ng telebisyon at mga kwento ng ibang tao. Isang ama na nasa taluktok ng sining ng boxing, ngunit kalaunan ay naging biktima ng sarili nitong mga anino. Ayon sa mga panayam kay Rolando D, marami ang nagtanong sa kanya nung bata pa siya. Galit ka ba sa tatay mo? Isang lohikal na tanong para sa isang anak na iniwan ng amang sikat at mayaman noon. Ngunit dito nag-iba ang takbo ng kwento. Sa halip na galit, puot o pagbabaliwala ang mamuo sa puso ng batang Rolando, pag-unawa at malalim na respeto ang kanyang naramdaman. Nauunawaan niya na ang kanyang ama ay isang tao lamang. Nang magsimulang kumita si Rolando D sa kanyang sariling dugo at pawis sa loob ng MMA cage, hindi luho para sa sarili ang kanyang inatupag. Sa bawat suntok ng kanyang tinatanggap, sa bawat sakripisyo sa training camp, may isang mukha siyang laging naaalala. Yan ay ang kanyang amang, si Rolando Navarrete, na tumatanda na at nangihina na sa Jensan. Isang taong nagkamali, ngunit isang ama pa rin. Saksi ang publiko sa mga pagkakataong bumalik si Rolando D sa piling ng kanyang ama. Hindi upang sumumbat, kundi upang mag-abot ng tulong. Maraming beses na napaulat na personal na tinutustusan ni D ang mga pangangailangan ng kanyang ama mula sa pagkain, gamot, hanggang sa maayos na tirahan. Sa mga pagkakataong nakikita silang magkasama, mapapansin ng isang bagay. Ang matigas at walang kinatatakutang MMA fighter na si Rolando D ay nagiging isang mapagkumbaba at mapagmahal na anak sa harap ng kanyang ama. Minsan ang sinabi ni D sa isang pahayag na hindi niya hinahangad na baguhin ang nakaraan ng kanyang ama. Ang tanging layunin niya ngayon ay masigurong sa huling yugto ng buhay ng bad boy, hindi nito mararamdamang siya ay nag-iisa o pinabayaan ng kanyang sariling dugo. Ito ang tunay na kahulugan ng karangalan para kay Rolando D. Ang itaguyod ang amang hinangaan ng bansa, kahit noong panahong tinalikuran na ito ng marami. Ngayong mga nagdaang taon, patuloy ang pakikibaka ng pamilya Navarrete at D. Si Rolando D ay nagsisilbi na ring gabay at coach sa mga susunod na henerasyon ng mga mandirigmang Pilipino. Bit-bit niya ay ang disiplina na natutunan niya sa buhay at ang katapangan na likas na nagmula sa kanyang ama. Maraming mga nagsasabi na ang talento sa pagkikipaglaban ay namamana.
Kitang-kita ito sa bawat galaw ni Dee sa loob ng hawla. Ang bagsik ng bad boy ay muling nabuhay, ngunit sa mas disiplinado at modernong paraan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngunit higit sa talento, ang pinakamalaking pamana na ipinakita ni Rolando Dee ay ang kanyang karakter. Sa isang lipunan kung saan madaling makalimot, pinatunayan ni Dee na ang paggalang at pagmamahal sa magulang ay walang katumbas na presyo o kondisyon. Hindi man naging perpektong ama si Navarrete, pinili pa rin ni Dee na maging isang perpektong anak. Kaya mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng video, i-like ninyo at i-comment ninyo ang inyong opinion at saloobin sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, i-subscribe nyo na ang Boxbull TV. Maraming salamat sa panonood.